Excited talaga akong i-share sa inyo ito, yung niluto ko na malagkit na bigas. Hindi lang biko yung masarap dito na luto, kundi itong mga gayong i-share ko sa inyo ngayon ay abay subukan mo ito, lalo na pag ikaw ay nagninegosyo. Mga ga ay subok ko na ito, ay madali lang po talaga itong naubos at kinulang pa. Kasi ang sarap nga, kaya ito na, simulan na natin. Nagtaka lang ako dito ng 3 cups na malagkit na bigas at hugasan ko lang ito ng maigi at pagkatapos ay sabawan ko lang ito ng 2 and 3/4 cups na tubig. At isaing lang natin ito at rice cooker yung gamit ko at ito na, magic, ang dali lang no. Ay luto na po ito at pag ito'y lumamig na, ay pwede na natin itong lagyan ng iba't iba pa natin ditong mga sangkap. Ay hintayin talaga natin ito na lumamig mga ga yung ating malagkit na bigas kasi ay mainit kasi mikos-mikusin natin yan mamaya. At isama na natin dito yung manipis lang naman ito na tutong, sayang din. At ito yung mga ingredients na ihalo natin dito. Maglagay tayo ng 1/2 cups plus 2 tablespoon na powdered milk. Lagyan ng vanilla extract, pangpabango. At maglagay tayo ng bread flour, 1 cup na harina. Kahit anong harina mga ga, pwede ding all-purpose flour. At lagyan natin ito ng 1 cup na light brown sugar. At ito na yung sabi ko kanina na mikus-mikusin natin. Kaya kailangan ay ito'y malamig na yung ating malagkit na bigas. At haluin lang talaga natin yan na yung masahin talaga natin ito ng mabuti para maghalong-halo talaga yung ating mga ingredients na nilagay dito sa ating malagkit na bigas. Ayan, ito na ga, okay na ito. Ito po yung hinahanap natin. At ito na, iporma na natin yan. Gagamit lang tayo dito ng breadcrumbs para sa pang-coating natin. Palubog natin ito sa breadcrumbs at yung ating kutsara ay maglagay lang tayo dito ng mantika at sa ating kamay para pangtanggal lagkit kasi nga ay malagkit yung ating ginagawa. At gagamit lang ako dito ng dili queso na brand ng ating cheese. Ay, kayo mga ga, depende. Mas maganda pag gagamit kayo dito ng yung nagme-melt na cheese sa loob, yung quick melt cheese, okay na yan. Ako mga ga ay ito lang, dili queso lang, medyo mura lang naman ito. Ayan, i-form lang natin yan at pagkatapos ay ipalubog natin yan dito sa ating breadcrumbs. At dito ay makagawa tayo ng higit 30 pieces. At tag 10 piso yung bintahan ko dito mga ga. Kasi medyo malaki po yung gawa ko eh. Kayo mga ga, depende na ho yan sa bintahan ninyo ha. Kasi depende din ho yan sa laki ng inyong gawa, inyong pag-form. At depende din sa gamit ninyo na cheese. At pag napalubog na natin ito sa ating mga breadcrumbs ay i-press lang natin para ididikit talaga. Kakapit talaga yung breadcrumbs dito sa ating malagkit. Para hindi po magkanda hulog. Para naman ay maganda ding tingnan yung ating niluto pag maraming kapit na breadcrumbs. At lutuin na natin ito agad sa mainit na mantika. At katamtaman lang yung apoy ng ating kalandito ha. At itong mga ga ay hindi naman masyadong matagal lutuin. Basta hintayin lang natin na ito'y mag-golden brown. At hindi naman ito mag-astos sa mantika eh. Mas bet ko pa ito mga ga na pang gawin negosyo kaysa beko. Kasi madali lang naman itong gawin at ayan po. Ay napakasimple lang na masarap. At kung ayaw mo naman na mahaba yung pagkaporma nito gawin mong balls madali lang. Mas lalong madali pa gawin mo itong bilog. At hanggang dito lang yung ating video. Sana nakadagdag ito ng tips sa'yo. Maraming salamat at bye-bye.